Magandang araw mga kababayan. Narito na ang pinakabagong ulat sa lagay ng panahon ngayong araw, August 5, 2026, Wednesday. Tuluyan ang naging bagyo ang LPA sa kanluran na minomonitor natin at mabilis itong nag-intensify at isa na ngayong tropical storm. Inaasahang ito ay magla-landfall sa northern Luzon ngayong araw at patuloy naman ang paglapit ni Typhoon Dolphin na malaki ang impluensya sa magiging galaw ni Tropical Storm Maymay at paglakas ng habagat. Para naman lagi kang updated sa lagay ng panahon, i-click mo lang ang subscribe button. Ngayong umaga, ang sentro ni Bagyong Maymay ay tinatayang nasa layong 170 kilometers west-northwest ng Bacnotan, La Union. Taglay nito ang maximum sustained winds na umaabot sa 60 kilometers per hour at gustiness na umaabot sa 80 kilometers per hour. Kumikilos ito southeastward ng mabagal at ang strong winds sa circulation nito ay umaabot hanggang 180 kilometers mula sa sentro. Malaking bagay ang mabagal na kilos ni Maymay dahil mas humahaba ang oras ng pag-ulan at pabugsong hangin sa mga lugar na nasa ilalim ng kanyang rain bands. Hindi lamang ang lakas ng hangin ang dapat tingnan ngayon, ang mas mabigat na dapat bantayan ay ang dami ng ulan sa northern at central Luzon. Kapag mabagal ang galaw ng isang tropical storm, maaaring paulit-ulit na madaanan ng makapal na ulap ang parehong lugar kaya tumataas ang panganib ng flash floods at landslides kahit hindi sobrang lakas ng hangin. Sa labas naman ng Philippine Area of Responsibility, patuloy ding binabantayan si Typhoon Dolphin. Ngayong umaga ang sentro nito ay nasa layong 1,845 kilometers east-northeast ng extreme northern Luzon. Taglay nito ang maximum sustained winds na 165 kilometers per hour at gustiness hanggang 205 kilometers per hour. Kumikilos ito westward sa bilis na 20 kilometers per hour. Malayo pa ito sa bansa pero dahil malakas at malawak ang sirkulasyon, may epekto ito sa daloy ng hangin at sa galaw ng mga sistema sa rehiyon. Sa ngayon, itinaas na ng Pag-asa ang Tropical Cyclone Wind Signal number 2 sa central at southern portion ng Ilocos Sur, northern at central portion ng La Union, northwestern portion ng Pangasinan, southwestern portion ng Abra, western portion ng Mountain Province at northwestern portion ng Benguet. Sa ilalim ng signal number 2, ang wind threat ay gale force winds. Ang warning lead time ay 24 hours at ang posibleng lakas ng hangin ay nasa 62 hanggang 88 kilometers per hour. Ang epekto nito ay minor to moderate threat sa buhay at ari-arian. Maaaring maramdaman ng mas malalakas na bugso ng hangin sa baybayin, matataas na lugar at mga komunidad na bukas sa direksyon ng bagyo. Nakataas naman ang signal number 1 sa Ilocos Norte, natitirang bahagi ng Ilocos Sur, natitirang bahagi ng La Union, natitirang bahagi ng Pangasinan, Apayao, natitirang bahagi ng Abra, Kalinga, natitirang bahagi ng Mountain Province, Ifugao, natitirang bahagi ng Benguet, Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, northern portion ng Zambales, northern portion ng Tarlac, northern portion ng Nueva Ecija, at northern portion ng Aurora. Sa signal number 1, ang wind threat ay strong winds, may warning lead time na 36 hours at ang posibleng lakas ng hangin ay nasa 39 hanggang 61 kilometers per hour. Maaaring minimal hanggang minor lang ang epekto, pero kapag sinabayan ng ulan, pwede pa rin itong magdulot ng abala at pinsala sa mahihinang struktura. Pag-usapan naman natin ang latest heavy rainfall outlook dahil ito ang pinakamahalagang bahagi ng kasalukuyang weather situation. Ngayong araw, inaasahan ng 100 hanggang 200 millimeters na ulan sa La Union, Pangasinan, Benguet at Zambales dahil kay Tropical Cyclone Maymay. Ito ay heavy to intense rainfall. Sa La Union at Pangasinan, posibleng mabilis tumaas ang tubig sa mababang lugar at sa mga komunidad na malapit sa ilog. Sa Benguet, ang mas seryosong banta ay landslide dahil sa bulubunduking terrain at basang lupa. Sa Zambales, maaaring magsabay ang ulan mula kay Maymay at moisture mula sa kanlurang karagatan, kaya mas dapat bantayan ang flash floods at pagguho sa mga lugar na malapit sa kabundukan. May 50 hanggang 100 millimeters naman ang ulan ngayong araw sa Ilocos Sur, Ifugao, Mountain Province, Tarlac, Nueva Ecija, Bataan, Pampanga at Bulacan. Ito ay moderate to heavy rainfall, sapat para magdulot ng pagbaha sa mababang lugar at landslide sa mga lugar na may matatarik na dalisdis. Sa Ilocos Sur, mahalaga ang kombinasyon ng ulan at hangin dahil may bahagi ng lalawigan na nasa signal number 2. Sa Ifugao at Mountain Province, mas sensitibo ang mga slope kapag nabasa ng tuloy-tuloy. Sa Tarlac, Nueva Ecija, Pampanga, Bulacan at Bataan, kailangang bantayan ang mga flood-prone areas at mga ilog na mabilis tumaas kapag sunod-sunod ang buhos. Bukas, inaasahan pa rin ang 100 hanggang 200 millimeters ng ulan sa Ilocos Sur, La Union at Benguet. Ibig sabihin, mananatiling mataas ang rainfall concern sa bahagi ng Ilocos at Cordillera kahit makalipas ang unang round ng ulan ngayong araw.
May 50 hanggang 100 millimeters naman bukas sa Pangasinan, Abra, Ifugao Mountain Province, Kalinga at Nueva Vizcaya. Sa mga lalawigang ito, ang ulan sa kabundukan ay maaaring mabilis bumaba patungo sa mga sapa, ilog at mababang komunidad. Bukod sa ulan na direktang nakaugnay kay Tropical Storm Maymay, mayroon ding heavy rainfall outlook dahil sa southwest monsoon. Ngayong araw, inaasahan ng moderate to heavy rains o 50 hanggang 100 millimeters sa Metro Manila, Rizal, Cavite, Batangas, Laguna at Occidental Mindoro. Dito papasok ang epekto ng habagat na pinapalakas ng mga sistemang nasa paligid. Sa Metro Manila, maaaring maging pabalik-balik ang ulan at posibleng magdulot ng pagbaha kung sasabay sa oras ng biyahe. Sa Rizal, Cavite, Laguna at Batangas, mas dapat bantayan ang mga lugar sa paanan ng bundok at mga komunidad na mabilis bahain. Bukas, dahil pa rin sa southwest monsoon, inaasahan ng heavy to intense rains o 100 hanggang 200 millimeters sa Occidental Mindoro. Dahil bukas ang lugar na ito sa hanging timog kanluran. Maaari nitong saluhin ng malakas na buhos habang aktibo ang habagat. May moderate to heavy rains naman bukas sa Zambales, Bataan, Tarlac, Nueva Ecija, Pampanga, Bulacan, Cavite, Batangas at Antique. Pagsapit ng Friday, August 7, inaasahan ng moderate to heavy rain sa Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Benguet, Zambales, Bataan, Occidental Mindoro at Antique. Maaaring mas mataas pa ang aktwal na ulan sa mountainous at elevated areas. Bukod dito, maaaring lumala ang epekto sa mga lugar na nakaranas na ng significant antecedent rainfall o mga naunang pag-ulan. Kapag basa na ang lupa, mas mabilis ang runoff, mas madaling tumaas ang tubig sa ilog at mas tumataas ang panganib ng landslide. Sa track at intensity outlook, inaasahan na kikilos ang bagyo generally eastward at maaaring maglandfall sa Ilocos Sur o La Union ngayong hapon o ngayong gabi. Pagkatapos nito, tatawirin nito ang landmass ng northern at central Luzon hanggang bukas, August 6. Dahil tropical storm na ito habang papalapit sa kalupaan, mas magiging ramdam ang kombinasyon ng ulan at hangin sa mga lugar na dadaanan at sa mga kalapit na lalawigan. Hindi lamang ang eksaktong landfall point ang makakaranas ng epekto dahil ang ulan at hangin ay umaabot sa mas malawak na bahagi ng sirkulasyon. Habang papalapit si Maymay sa Philippine landmass, inaasahang mananatili muna ito bilang tropical storm. Pagkatapos maglandfall, hihina ito bilang tropical depression bukas ng umaga at maaari pang bumaba bilang low pressure area bukas ng hapon o gabi. Normal ang ganitong paghina kapag tumatawid ang bagyo sa kalupaan dahil nawawala ang tuloy-tuloy na supply ng init at moisture mula sa dagat. Pero kahit humina ang sentro, hindi ibig sabihin na agad ding titigil ang ulan. Ang natitirang moisture trough at habagat ay maaari pa ring magdala ng malalakas na buhos sa ilang lugar. Mahalagang bigyang diin na ang heavy rainfall at severe winds ay maaari pa ring maranasan sa mga lugar na nasa labas ng landfall point at forecast confidence cone. Hindi lamang sentro ang may epekto. Ang rain bands ay maaaring magpaulan sa malalayong lugar at ang track ay maaari pang mag-shift. Sa tropical cyclone threat potential outlook naman, si Dolphin ay nananatili sa loob ng Philippine Monitoring Domain at kumikilos northwestward patungo sa north of Taiwan sa week 1 mula August 4 hanggang August 10. Kasabay nito ang TC-like Vortex 1 ay lumitaw sa western section ng Northern Luzon at ito ang naging bagyong Maymay na mabilis nag-intensify bilang tropical storm. Sa week 2 mula August 11 hanggang August 17, may signal na posibleng mabuo ang TCLV2 sa eastern portion ng monitoring domain pero mababa pa ang likelihood ng tropical cyclone formation. Ang mahalagang ugnayan ngayon ay ang epekto ni Dolphin sa daloy ng hangin at sa habagat. Habang si Dolphin ay nasa mas malayong silangan at kumikilos patungo sa hilagang bahagi ng Taiwan, maaari nitong maimpluwensyahan ang steering flow sa paligid ng Northern Luzon. Si Maymay naman na nasa kanluran ng La Union ay inaasahang kikilos eastward at tatawid sa Northern at Central Luzon. Sa ganitong setup, maaaring magsabay ang ulan mula kay Maymay at ang ulan mula sa habagat, lalo na sa Western Luzon, Central Luzon, Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa at ilang bahagi ng Western Visayas. Manatiling nakatutok sa mga susunod na updates tungkol sa lagay ng panahon. Maraming salamat sa inyong panonood at mag-ingat po tayong lahat.